Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Yapang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ngayong gabi, syempre kasama natin, batikang abogada. Diba? Batikan, tingnan natin kung ilang batik niya. Oo nga. Ilan ang batik-batik niya? Baka ako may buntot. Ayun, kasama natin walang iba, Attorney PG Gala. Ay, hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon habang kayo'y naghahapunan. Yan, Diba? masarap maghapunan ng merong nalalaman na impormasyon. Ay, oo. Pero sana hindi sila mabilaukan. Yun nga. Kasi minsan pagka yung, hindi mas nabibilaukan siya pag nanonood ng news. Ay, oo naman. Sino Sa- ba ang hindi? Oo, yun totoo ang yan, tanong di dyan, ba? di ba? Ngayon sa Sino mga ba ang pangyayari, hindi? di ba? Lahat Sabi ng, mo nga, mapayapa. Naku, Diyos ko. Yun ang wish ko. Sana yes, oo, ako din. Yun ang wish ko na kahit ano pa naman ang nangyayari sa ating bansa, ay sana ang resolution niyan ay mapayapa. At saka hindi lang yan. Because the Philippines is so blessed, Mm. we are free to do whatever we want to do in terms of religion. So, totoo Diba? lang. We have freedom of expression. Yes, actually, Diba? sa mga kasama natin sa ating region, actually Oo. sa Asia, parang when they made a survey, ah, parang tayo yung medyo pinaka, quote-unquote, malaya. Yes, that's Malaya. true. Even for women, lalo Yes. na sa usaping kababaihan. Kaya nga, dapat pagpasalamatan natin yun dahil kahit paano tayo ay blessed to have all these kinds of rights. Diba? Kasi Pero mga tayong ano yun dalawa, rights. babae, ginagawa Oo, natin to. correct. Women power. Samantalang sa ibang bansa, wag na natin i-mention, may mga bansa dyan na kahit na magkaroon ng karir, kahit mag-aral ang babae, bawal. At saka kahit magmaneho. Totoo yan. Oo, 'di ba? Parang Oo. I think recently lang sila pumayag na. Yes. Huwag natin ibanggit yung bansa ngayon, pero I think recently the things we take for granted, 'di ba, are hard fought in other countries. That's very Hard true. fought. Kaya naman, Ah. sabihin na nating hard fought, di ba? And syempre lahat to dumadaan sa masusing pag-aaral nila. Ganun din ang ating mga batas dito sa Pilipinas. Ganun din, masusing pinag-aaralan. At sa dami siguro na narinig na natin sa mga masusing yan, ang dami kasing masusing pag-aaral eh. Dahil nga kailangan ang abogado ba dapat ano ka, ang tawag mo dito, compose ka lagi. Kasi pwede kang mapikon eh. Oh, well, ang mga magagaling na abogado usually are composed. Ay, nako, may patama. Ang iba Diba? dyan, bato-bato sa langit. Yung mga magagaling na abogado usually hindi histrionic, hindi yung kalma lang. Bakit? Sige nga, bigyan mo ako ng rason kung bakit. Kung ikaw ba, kasi kung ikaw abogado, you're trying to convince someone eh. You're trying to convince the judge to see it your way. You're trying to convince anyone to see it your way. Kasi yun ang trabaho mo, advocate kay advocate. Kung ikaw ba, nakakarinig ka ng sumisigaw sa'yo na parang busango. Hindi ko gusto. Hindi mo gusto, 'di ba? Parang mas tumatatak sa yung mahinahon, malinaw, 'di ba? At Totoo yan, di ba? Kasi you represent your client. you represent your client, yun ba? Kasi yung mga ibang mga abogado, parang feeling nila kailangan lagi silang galit. Lagi silang kasi yun ang bilib yung kliyente mo, 'di ba? Na galit kayo parang lagi. Parang kailangan paglaban mo ako pag hindi mo ako Oo, pinaglaban. oo, ganun. Mahina ka, abogado. Pero Ganon. nakakalimutan nila na ang talagang kausap mo, hindi yung kliyente mo. Ang kausap mo, pag ikaw ay abogado, ay yung huwes. Ayun nga. Ang kausap mo, hindi yung public, Yes. but kundi yung magde-decide. Paano daw kung umiiyak ang abogado? Nako, mas ako, Meron bang naiiyak ang abogado? Ako siguro may iiyak ako. Kung ako abogado may iiyak ako pagka minor de edad yung pinag-uusapan. ay, oo. Possible sa akin. Oo. Yung empathy Kung or actually, sympathy. there is no crying in the courtroom. Talaga ano ba, bawal? Hindi naman, pero parang, kung ako ayoko umiiyak sa, di ba, tatagan mo ang loob mo, lalo na pag criminal cases, di ba, yung kung maapektuhan ka ng gano'n. Kaya mo yun.
Kakayanin. Grabe, ibang Diba? Tsaka, klase. if you're going to win your case by tears, then you're not winning your case at Yan. all. Diba? Kasi you have to So, win you your cannot- case. O, diba? Tanong lang, attorney, hindi emotional dapat ang atake mo. It's never emotional, dapat. Ah. Well, syempre you can have it, di ba? Yung parang kailangan talagang gusto mong manalo, di ba? Pero it's never yung parang dadaanin mo sa emosyon. Daanin mo sa Ebidensya. at sa katwiran. Ay, Pag ikaw ba na Umiiyak. sa katwiran at naisip ko talaga. Si Direk, umiyak ka pa, umiyak ang abogado, di ba? di ba? Kasi hindi mo siya kinakamusta. May ganon. Oo, kaya maiiyak. Kamustahin mo naman minsan. Sige. Ako, iyak ako pag hindi mo ako kinamusta. Ay. Cry. No, sorry. Anyway, eto Ako, na. ano tayo dito. Sige, ano yung mga numbers natin, attorney? Okay. Sa mga gustong umiyak sa amin at Sa kaso. sa kaso Oo. nila, mag-text kayo sa amin, 0954-310-0331. That's for Globe and for Smart, 0961-770-8807. Padala sa Ayan. Facebook Messenger. Ayan. Pag umiyak kayo, unahin kayo, Oo sigurado. nga. Para natin malalaman kung talaga umiyak sila kung text lang. Hindi, nakasulat doon sa text Tears niya. emoji. Hindi lang tears. Sabi niya, who. Umiiyak na yun. Umiiyak Sige, na eto ba na. yun? Sige, Ating okay. first texter sa Pasay City, Oh. manggagaling. Siya ay 28 years old na si Mariel. Bumili po ako ng refrigerator. Ibinato ko po sa nanay ko. Joke lang. Ang lakas mo naman. After 3 months, nasira ito at maingay ang loob. Based sa warranty po, covered po sana ang motor. Pero sinasabi ng shop na 10 days lang ang return policy nila. Mas gusto ko sanang i-refund na lang yung item kaysa naman ipa-repair dahil feeling ko ay hindi na maaasahan ang quality nito kahit maayos pa. Plano ko po sanang ibalik ang unit at kumuha na lang ng ibang brand. May karapatan po ba ako na magdemanda ng refund sa ilalim ng Consumer Protection Act or law kahit lumagpas na ang return period? Okay. The answer is Yes. Yes. The answer is yes. Iba kasi sa akin unless there is a specific warranty. Kasi return period for me is different from Warranty. warranty. Kasi kung walang warranty yan, kahit na walang warranty ang mga binibili nyo mga consumer goods the Consumer Act of the Philippines na ang DTI ang namamahala dyan ay ang nag-aano dyan for and the law itself actually has specified implied warranties that all goods that you buy must have. One of them is implied warranty against hidden defects. Yan. Yan ang tawag doon. Ano yung hidden defects? Ang hidden defect is yung exactly this. Yung kunyari, nung binili mo, syempre refrigerator, di ba? Hindi mo naman alam, hindi mo alam na meron palang sira yan sa loob. Kasi hindi mo naman bubusisiin lahat. Correct. ng At saka hindi ka naman marunong. Hindi ka marunong. Oo. So, it's a hidden defect. So, pag yan ay nasira dahil sa isang hidden defect, that's an implied warranty. Na, what does a warranty mean? A warranty means that yung seller warrants that this is going to, na wala yung hidden defect. Kung meron yung hidden defect, meron kang mga pwedeng refund or pwede mo silang pilitin na i-repair yan. So, kung talagang hindi na ma-repair yan, ay papalitan. Oo. Kasi kawawa naman din siya. Bumili siya, nagpakahirap siya dun sa Pero saan ka, refrigerator saan na ka yan. pupunta sa DTI? Yan. Oo. Meron silang form dyan, complaint form. Oo. Online lang yan, ha? Oo, online. Pag nag-online ka, sabihin mo ganito, tatawagin yung mismong kumpanya. Oo. Magpapakita ka lang ng ebidensya na saan mo binili, Oo. resibo, ganyan. Oo, tsaka 10 days for a return. Kahit na sabihin mong ano yan, pwede mo pa rin mapaano yan. Kasi iba naman ang return, iba Correct. ang warranty. Correct. So, try mo kasi sayang nga naman kung ayaw na makipag-usap sa'yo, di gawin mo sa DTI na lang. Kasi sa totoo lang naiintindihan ko mga kababayan natin, pinag-iipunan yan Mahal ang refrigerator. Totoo naman hindi naman mura lahat ng bagay. Oo, tsaka ang hassle kung sira ang refrigerator mo. Saka just imagine, Oh. yung isang bagay na sira, Oh. na pinag-ipunan mo, tapos bibili ka ng bago, di yun at saka yun, pag pinag-add mo, laki ng gastos mo. Oo, tsaka lahat ng mga kunyari, yung mga ulam mo sa loob. Nasira. Sira, oo. Tsaka hindi, ang ano ko lang doon, attorney, like for example, kung pababayarin ka nila, dapat reasonable amount lang. Oo. Kasi just imagine, example lang po ito ang binayad mo dun sa refrigerator is 10,000. Mura na yun, Tapos, example lang Oo, yun, oo. 10,000.
Tapos, pinapabayad ka niya ng may parts at saka may labor, 7,000. Parang bumili ka na ng bago, di ba? Ano yun, O, di di ba? ba? Parang nakakaloko. So, kung ganyan, meron tayong karapatan. Oo, sa Yung iba DTI mo. kasi, Oo. okay na lang. Ako hindi. Sorry, pinaghirapan ko yung pera Oo. eh. Meron namang ano yan eh. The Consumer Act recognizes these kinds of problems and has the Consumer Act nga actually sa Civil Code yung implied warranty but sa Consumer Act parang mas sinabuhay niya yung mga karapatan ng mga consumers about the warranties and has tasked the DTI to execute and to manage the Consumer Act of the Philippines. Online ka na lang sa DTI. Yan. At sana, syempre, nananawagan tayo pag may mga ganyang klaseng kaso ang ating mga kababayan. Hindi naman yan mag-spend ng time tsaka para magreklamo eh. Oo. Alam mo yun? Syempre, they are also frustrated. Yes. Okay, sige. Eto na si Lynn ng Dagupan City. Anong itatanong sa atin ni Lynn ng Dagupan City? Good evening sa'yo, Lynn. Hi, Lynn! Len. Hello po. Ayun. Good Lynn, afternoon po. kamusta? Hi, Lynn! Kamusta ka? Ano matutulong namin sa'yo? Opo, I would just like to ask ano bang pwedeng gawin doon sa case ko ng sister ko. Case ng sister mo? Yung ex-boyfriend niya po, nagpangako po na may sustento yung anak niya. Dalawa po kasi yung anak niya sa sister ko. Okay. So, yung parang may anak siya dun sa ex-boyfriend niya. Dalawa. Yes po, dalawa. Okay. Tapos, hindi lang po yun kasi pinangakuan niya po ng marriage yung sister ko pero sa iba po siya nagpakasal. Ngayon po, ang ginagawa ng lalaki is tinistraten niya po kami na kukunin pa yung dalawang bata. Ilang taon yung dalawang bata? The eldest is 11 years old. Tapos yung pangalawa po is 8 years old. 8 and 11. 8 and 11. Okay. Parehas sa menor de edad. Hindi sila kasal, pinangakuan lang. Oo. Okay, anong karapatan ng nanay na ito? Okay, unang-una, since hindi sila kasal, the children are considered illegitimate. But, illegitimate children are also entitled to support from their biological father. Acknowledge ba yung mga bata nung pinanganak ba sila yung nakapirma tong ex-boyfriend sa birth certificate? Yes po, because yung apelyade po nila is Ginagamit father. ginagamit nila Tatay. apelyido. Okay. So, unang-una, in terms of support, ay entitled ang inyong sister at ang mga anak. Actually, yung mga anak nila ay entitled to support at you can actually demand that in court, ha? Or una, actually, sulatan na demand kung hindi sila nagsusupport dahil they are entitled to support. Pangalawa, is a promise to marry demandable. Yun ang pangalawa. Under normal circumstances, hindi. So, pag pinangakuan ka, pwedeng mapako. Pwedeng mapako Okay. unless merong damages na mapasal because of that promise yung gumastos ka na ng O, kunwari, papakasal na kayo, gumastos na kayo sa reception, gumastos sa ganyan. trahe de boda, di ba? Napaka old time. Oo nga, bridal gown na ngayon. Trahe de boda, di ba? So yun, pwede mong maibawi yun kasi pinangakuan ka. Tapos biglang Pero mukhang walang ganun pa. mukhang walang ganon. So, now as to yung babawiin sa nanay, Yung mga anak. ay hindi mangyayari yun. Dahil since hindi sila kasal, sole parental authority rests with the mother of illegitimate children. So sa kapatid mo yun. Okay. Kahit anong gawing pagkakaso ng brother, ng ex-boyfriend niya, ay mahihirapan siya doon. So in short, anong pwede nilang i-file na kaso doon Madami sa magaling na ex-boyfriend? Okay, if you want, depende kung gaano kagalit yung sister niya dun sa ex-boyfriend. Kung galit na galit siya, pwedeng vowsy kasi economic abuse na refusing to give support at the same time threatening na susuportahan ko lang yan kung bibigay mo sa akin yung mga... Ay, nako, may kondisyon. Oo. Aba, bawal yun. That's actually
economic abuse. Ayan. So, So, yan, pag magfa-file siya niyan, pupunta siya ng women's desk. Oo. sa may police. Sa may police. Kasi Oo. that's VAUSI, economic abuse yan. Kung talagang ganun siya kagalit. Kung hindi naman, pwede naman civil case. Diba? So, For una, support, oo. sulatan muna niya. Demand first for the Okay. support. But you cannot demand to be, hindi mo pa demanda ang kasal. Oo. Diba? Ang Okay. may demand mo ay yung suporta sa mga Suporta. anak. Oo. Okay, sasabihin mo, pag hindi ka nagsuporta, merong batas na nagsasaklaw sa'yo. Oo. Kaya kung ako Kasi sa'yo, mukhang suportahan abuse na. kasi mukhang threaten na kukunin ko na lang yung mga anak Oo ko sa'yo nga. kaysa ako yung magsuporta. Hindi naman sa kanya yung parental authority, hindi nga niya pinakasalan eh. Kaya Sole nga. parental authority is with the mother. So parang he's pressuring the mother na to give up because of economic power. Huwag naman ganun. Okay. So, nakuha mo, Lynn? Maliwanag ba? Yes, opo. Okay, Okay. good job sa Actually- sister mo. Actually, may actually pa siya. Sige. Actually, Meron na po silang naunang agreement. na, Meron support. meron ng na support, 8,000 monthly. pero hindi niya ginagawa. Pero, yes po. Oo, That hindi. was years ago pa po. Kahit na, Until now, hindi po oo. siya. Kung ganun, na- kahit na meron silang dating Tutupad. kahit na meron silang usapan, ganda ngayon na may usapan sila, at least it's an acknowledgement on his part na he has the duty to support. And now that he's not fulfilling yung kanyang promises to, at instead sinasabi niya, ayoko na to, sa na lang yung mga bata. Then, VAUSI pa rin niya. parehas pa rin. Oo. So, pakita mo lang din siguro na itong pinangako niya na napako. Oo. Pwede rin naman kasing civil yan kasi papakita niya na ito nga yung dating usapan namin, hindi niya tinutupad eh. Oh, yan. Kaya depende kung Gaano kagalit. Kung gusto niya pakulong, ganon, Mas mabilis criminal. kasi ang VAUSI always eh. Saka hindi pagka criminal case kasi talagang may ngipin, ika Oo, nga. totoo. So, mas Saka hindi naman, natatakot. Saka hindi naman lahat ng VAUSI na uuwi sa kulong. Kasi syempre nakikipag-agree ka agad eh. So, lalabas din Nakikipag-ayos. is a judgment even at the fiscal level that this is the agreement. Yeah. Pero hindi rin kasi dapat inaabuso yung batas na yan. Wag naman. Pero I think in this case, it's medyo... Yes. Pwede naman sa'yo yung Pwede naman siya. kaso na yan, okay? Sige po. Thank you. Salamat, Thank Lynn. you. Okay. Okay. Nakahinga sila ng Oo. maluwag. Kasi I think sa kanila ang pinaka nakakatakot ay mawala sa kanila yung mga bata. Totoo yan. Diba? Oo, diba? Minsan, hindi naman sa pera yan eh. Sa pagmamahal sa mga anak. Oo, di ba? Parang gagawin ganun. Hindi man tama yun. Yes, okay. Alam mo yung parang pelikula dati. Oo. Pag pelikula dati, kukunin ko dahil papakita ko na wala kang kayanan. Ganyan. Oo, na bawal Gagawa na. ng istorya. Oo. Parang alam mo yun, dami-daming istorya That's ng buhay. why economic abuse was introduced sa VAUSI kasi it always happens eh. So nakikita talaga na nagiging kailangan na batas. Ginagawa instrumento ang kaperahan. Okay. Ito na. Si Bianca naman ng Calambasity, 27 years old. Nais ko po sanang malaman kung anong karapatan ng isang illegitimate child. kanina Parang kanina. Sa mana. Mana Hindi naman. po kasal ang mga magulang ko pero wala naman pong ibang asawa o anak ang tatay ko. Ngayong pumanaw na po siya, inaangkin ng mga magulang niya ang ilang properties na naiwan niya at pinipilit din po kaming pumirma sa extrajudicial settlement. Gusto ko lang pong malaman kung may karapatan ba kami bilang mga anak niya at kung maaari ba kaming tumanggi na pumirma. Ano po ang legal na proseso para maproteksyonan ang aming karapatan sa mana? Mukhang di lang siya nag-iisa ha. Mukhang magkakapatid sila. Oo, sige nga. Ay, actually, mukhang sila lang ang illegitimate children, Kasi wala daw sila lang anak. ang children. Yes. Sila lang ang children, whether illegitimate or legitimate. Okay, the first rule is... Walang asawa, walang anak. An illegitimate child, of course, nagmamana yan sa mga magulang nila. Ngayon, kung meron kayong kasamang legitimate children at kayo ang illegitimate, ang rule is, ang illegitimate child gets 1/2 of what a legitimate child is entitled to. But in this case, walang legitimate child eh. Lahat sila pare-pareho. So they get 1. They get as if they are legitimate eh. Paano yung nanay? Yung nanay ang hindi makakapagmana. Ay, kaya pala pinipilit siyang pumirma. Oo. Ang pumipilit ay yung lolo't lola. Kaya nga, kasi ang gusto nila, mapunta siguro sa kanila yung mana. Oo, hindi pinakasalan. Hindi, ang tanong ko, hindi ba nagiging kaparte yung mga magulang sa mana kung walang tunay na asawa at
illegitimate lang ang anak? Or Descend- talagang napupunta sa anak? descendants excludes ascendants. Okay. So, ibig sabihin, kung illegitimate siya Mm. at walang anak, buong-buo sa kanila. Yes. Oh, really? Descendants, as a general Of rule, the son. Oh, Oo. napanood ko yun. Yeah, descendants Descendants of the son. descendants excludes ascendants. Oo nga. Ganon. Ang hindi lang makakapagmana ay yung nanay. Kasi hindi sila kasal. Although, not all is... No. Yung magulang ng namatay. Okay, alam mo ang magandang... Ako may advice dun sa mga... Okay, sa mga... Si Bianca kasi yung anak. So, kayo, wala yung problema. All the law is in your favor. Pero dun sa mga... On the flip side, di ba, yung mga magulang. Kunyari, hindi nga Magulang kasal. na namatay, ha? Kunyari, magulang. Kinasal sila. Ay, hindi sila kinasal, pero nagsama sila ng matagal. Tapos, wala namang impediment to marry. Hindi, magulang nung namatay na Hindi, ito tatay. nga sinasabi ko. Oh. Wala namang impediment to marry. Di ba, ang under the law, pag ganyan, they are deemed co-owners. Okay. Okay. So, pag namatay, hindi dahil sa mana, pero you can impose na ang co-owner yan, hatiin mo na yung sa anak mo muna. Naintindihan mo? Gusto ko i-drawing. Hindi. Baka na-confuse ka. Okay. Actually, ang tanong ko, Hmm. kasi dito, ang tanong niya, Oh. pinipilit silang pumirma ng extrajudicial settlement ng lola na niya. Oo nga. Wala karapatan ng lola. Walang karapatan. Pero yung nanay nitong si Bianca, Oo. pwedeng magkaroon Ng ng habol as a habol. co-owner. As a co-owner. As a co-owner, ganon. not as share of the conjugal. Kasi di ba merong batas na sinasabi, two persons living together as if married but not married but has no impediment to them. Pwede naman sila ikasal, ayaw lang nila. Yung hindi naman sila kasal sa iba, of legal age naman sila. Pwede naman, ayaw lang. Ang nagiging property regime niyan is of that of presumed co-ownership. Pero magiging kalaban niya sa mana-mana, mga anak niya. Mga anak na in a sense na hindi naman kalaban sa mana, hindi naman siya magmamana eh. Hahatiin muna yung buong tie. Ang mahirap lang kasi sa pag-presume ko, presumption lang yan. So gagawin ngayon is at paputunayan niya na meron rin akong ambag dun sa mga sa properties na yan. Tapos, Ganun. hahatiin ngayon yan, sa kanya na yon. So yung magiging estate yon, ito na lang, dun sa kanyang ka-live-in, tatay nila, yan ang mamanahin ng mga illegitimate. I see. Pero yun nga, hahati ka doon sa pera na may iwan na ibibigay din naman sa anak mo eventually. Ibibigay rin. Not unless talagang kinumkam ng lola. Oo. Pero sabi Yung mo mga nga, yun, walang karapatan ang mga lola. Descendants exclude the ascendants. Okay, sige. Okay, maliwanag. Pero kasi first time, nakakatuwa ang dami ko nalalaman na first time ko naririnig. Descendants exclude the descendants. Kasi kunyari kung ikaw, namatay ka na, kunyari kasal kayo, tapos may mga anak ka, mga anak mo magmamana kahit buhay pa mga magulang mo, they exclude eh. Okay, understand. Ito naman, si Cavite. Kevin, 32 years old, magandang araw po, attorney, nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya at una po akong pinipilit mag-resign dahil sa restructuring. Pero tumanggi po ako at kalaunan ay tinanggap naman nila na hindi ako mag-resign. Ngayon po, bigla naman pong tumaas ng sobra ang KPI. Ano ba yung KPI? Siguro na? scorecard. BPO ba ito? At halos lahat po kami ay nakatanggap ng memo dahil hindi ito naaabot. Kaya pakiramdam po ay maaring ginagawa ito para mapilitan kaming umalis. Dahil pag hindi sila nakaabot, Siyempre, edi matatapyas mababa ka. evaluation nila. Nais ko po sanang malaman kung anong maaring, kung pasok po ito sa constructive dismissal at kung ano po ang legal remedies namin bilang employee sa ganitong klaseng sitwasyon. Oo nga, pinipilit lang sila mag-resign kasi Actually, ako feeling ko, sad yan. it depends on how difficult that KPI/metrics are, ha. It can go in, pwede siyang mapasok sa constructive dismissal if it is proven na nobody can actually achieve that, di ba, under normal. Hindi, sabihin na natin, it is achievable, but maybe it's really very hard.
So parang, ang constructive dismissal, this is one, is defined as when your work environment makes it extremely difficult for you to continue working, um, di ba, either through harassment or through unreasonable standards. So, if you can prove that this is an unreasonable standard and only designed to make people fail and resign, kasi unang-una, even the circumstances would be, if taken as a whole, in context, mukhang ganun nga yung nangyari sa kanila. So Yeah. yes, pwede mong ilaban yan. Tandaan mo, Kevin. Kevin, na ang ating batas is pro-labor. Yan. Very pro-labor. Kung ngayon ay ilaban mo sa Sena, baka maisip nga noong arbiter na baka nga Ginagawa ng paraan. yan. Sinecircumvent. Yes. So Para yun, hindi sila mabigyan ng... kasi yun ang tanong niya, maaari ba itong maisama sa constructive dismissal? Ang sagot ko, maaari. 'Di ba? Pero not knowing anything else, maaari. As long as you can prove na yung KPI metrics mo is unreasonable and really designed to make you resign. Oo nga, totoo Oo. yan. At saka, alam nyo, yung mga arbiter dyan sa labor, alam naman nila yan eh. Kumbaga, bihasa na sila dyan. Pag nakikita pa lang nila yung sitwasyon na talagang pinahihirapan ka, alam nila yun, Oo, na alam na nila. sinacircumvent lang yung, Oo. yung law. Kasi alam mo ba, gusto ng mga amo na mag-resign ka na. Kasi pag ikaw yung nag-resign, wala kang separation Correct, pay. correct, oo. Walang gastos sa kanila yan, di ba? Yeah, totoo yan. So, minsan, hindi naman ako laging pro-employee, hindi rin ako laging pro-employer. Tinitingnan ko talaga yung Oo. sitwasyon. Pero pag sa ganito, mapatunayan mo yan, pwede kang constructive dismissal. Ano ba ang constructive dismissal sa mga nanonood sa atin ngayon? It is a situation wherein, imbis na ikaw ay i-dismiss for cause, or for, kung kunyari kasi kung ikaw i-dismiss, usually meron kang separation pay of depende, half month for every year of service, or 1 month for every year of service. Ina-avoid magbayad ng kumpanya. Ina-avoid nila yon. So, kasi resignation, voluntary on your part yan, they're not obligated to give you anything. Okay. Well, anyway, sana'y marami po kayong napulot na mga tips dito sa ating programa o kaya naman ay mga aral at impormasyon. At samahan niyo po kaming muli ha. Everyday po yan, Monday to Friday, 7 in the evening hanggang 7:30 dito pa rin sa ating YouTube at Facebook. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Castro. Bye everyone! Ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako, yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye-bye! Bye!